Hinamon ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang Malacanang na ipaliwanag ang pagtanggap sa pagbibitiw sa pwesto ng ilang cabinet members, partikular na ang mga idinadawit sa maanumalyang flood control projects. Kabilang narito si Justice Undersecretary Jojo Cadiz na nagbitiw kahapon December 5. Idinawit si Cadiz ni Saldico na tumanggap umano ng kickback para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbitiw din sa pwesto si dating Budget Secretary Amena Pangandaman na tinukoy ni Ko na nag-utos sa kanya umanong magsingit ng 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa 2025 budget ayon umano sa direktiba ni PBBM. Bukod sa kanila, nawala rin sa pwesto si dating Executive Secretary Lucas Bersamin na idinadawit naman ni dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo sa flood control scandal. Mariing itinatanggi ng palasyo ang mga paratang ni Ko laban kay PBBM. Si Zaldico ang nagpagkit kay Yusek Jojo Cadiz. Kailangan ng paliwanag ngayon kung bakit siya tinanggal. Sa isang banda, sinasabi ng Malacanang na walang anumang value yung testimonya ni Zaldico. Pero ngayon, hindi lang isa, kung hindi dalawang opisyal na, in fact, tatlong opisyal na ng kabinete ni Pangulong Marcos Jr. na pinangalanan ni Zaldico ang natatanggal o sinisibak sa posisyon. Kaya ibig sabihin, ano pa ang batayan sa pagtanggap ng resignation so-called o pagsibak sa kanila, kundi yung pagkakasangkot sa kanila sa pamamagitan ng testimonya or mga aligasyon ni Zaldico. So parang pag-amin ito na merong laman talaga yung sinasabi ni Zaldico